Lord, we just pray, Lord God, that your Holy Spirit, O God, will be upon me and let your words freely flow from my mouth upang magbigay po ng kalakasan, encouragement, empowerment sa buhay po ng bawat isa sa amin. Father God, once again, bless your word. And this I pray in the mighty name of Jesus. And everybody says, Amen. Amen. Sige, palakpakan mo natin sa may Panginoon. Yung palakpak ng gising. Okay? Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Sige po, we can be seated in the presence of God. Last Wednesday po, pinag-usapan po natin, ano po? It's about the waiting patiently. Alam niyo po, ang tatlo pong illustration po natin doon, isa pong nagtatanim, yung pong farmer, hindi naman po pwedeng nagtanim ka ngayon, ay bukas umani ka na. Okay, naghihintay po sila ng season of harvest. Kaya kung tayo po meron po tinatanim, may tinatanim po tayo sa ating pong oras, meron po tayong tinatanim na talento, meron po tayong tinatanim sa gawain po ng Panginoon, ay siguradong darating ang harvest mo. Okay? And we also talk about Job na kung saan siya po ay naghintay patiently. In spite of all the sufferings that he has experienced, ay hindi po nawala ang kanya pong pananalig sa ating pong Panginoon. Kaya ikaw, kung may pinagdaraanan ka man ngayon, steady ka lang. Okay? Kayang-kaya mo yan. Malalagpasan mo yan. And then we talk about victory. Saan po ba nanggagaling ang ating pong katagumpayan? Victory comes through humility and submission. Sa patuloy po natin pagpapakumbaba sa Panginoon, sa patuloy po nating pamumuhay na meron po kababaang loob at patuloy po nating pag-submit sa salita po ng Diyos. And then number 2 po, victory comes by resisting the devil. Dapat po pagka meron pong pumapasok na hindi po maganda sa inyong pong isipan, meron po mga bagay na alam po natin na taliwas sa sinasabi po ng Diyos, ito po dapat ay ating pong pinaglalabanan. Huwag ka lang sunod ng sunod, okay? Kung sa agos ng mundo. Dahil siguradong-sigurado, pagka sumunod ka sa agos ng mundo, kapahamakan ang mapapala po natin. And then victory comes, ang ating pong katagumpayan nang gagaling po sa kapangyarihan po ng Diyos. That's why we keep on asking God to empower us daily. Bigyan niya po tayo ng kapangyarihan na mapagtagumpayan ang mga testings, mga trials, temptations sa ating pong mga buhay. And then victory comes through God's provision. Ano po ba yung provision? Pera ba yun? Trabaho ba yan? Provision ng kanya pong biyaya. Provision po ng kanya pong awa. Provision po ng kanya pong kabutihan sa ating pong buhay para po tayo ay maging matagumpay sa pamumuhay nito. Kaya if you want to be an unstoppable, unbreakable believer, you should have an, unshakable hope. Ibig sabihin, ang ating pong pag-asa hindi po kinakailangan na nauuga. Palagi po itong nakapirmi sa ating pong buhay, sa ating pong pananampalataya. And it should be anchored in the promises of God. Alam niyo po, during the time na nagpunta po kami sa may Shenzhen, nag-travel lang po kami dahil ayaw po namin ng matagal. Gusto lang po namin 1 oras lang po yung biyahe. At kasi po pagka sa bus, from Shuhai to Shenzhen, 3 oras. Pero pagka mag-ferry ka lang ay 1 oras. So nag-try kami na mag-ferry na lang. So sa sinakyan namin ferry, kala namin ay pareho lang ng ferry ng magmula Hong Kong hanggang Macau hanggang Hong Kong yung ferry na medyo steady. Aba, ewan ko ba kung saan galing yung barko na sinakyan namin. Talaga pong napakauga. Para kaming hindi pinag-ihili, para kang hinihilo. Okay? Sa tindi ng hilos na ko, talagang maisusumpa mo, hindi na ako uli sasakay dito. Okay? Dahil, siyempre, sa naramdaman mo, ikaw ay masuka-suka. Tama po? So, ganun din po ang ating pong pag-asa sa Panginoon. Kinakailangan po ay steady. Hindi ka kayang ugain ng anumang mga bagyo, mga problema, anumang mga alon ng buhay. Ano po yun? Ayun po yung mga ano po natin, mga challenges. Hindi po ba? Lahat po tayo may mga challenges dito. Tama po ba? Lahat po tayo meron po ba mga dinadalang mga kabigatan? Pero gumagaan dahil ikaw ay palagi nag-church. I mean, parang hindi mo nararamdaman. Okay, pero nandiyan dyan, pero hindi mo nararamdaman dahil alam mo na anumang problema na pagdadaanan mo ay pagdadaanan mo lang at siguradong meron nakalaan na solusyon na ang ating po Panginoon. Kaya po it's very important for us to have an unshakable hope na palagi po nating iangkla ang ating po pag-asa sa magandang pangako ng ating po Panginoon para malagpasan mo ang mga pagsubok, para malagpasan mo ang mga challenges, para malagpasan mo ang mga sitwasyon
na maaring maging hadlang na matanggap mo ang kanya pong mga pagpapala. And then, ano pa po? To be immovable, to be still, to be unshaken from the waves of false teachings. Alam niyo po, napakahalaga po na patuloy po tayong maging malalim, patuloy po maging matatag ang ating pundasyon sa tamang mga doktrina. Yun po yung magbibigay po sa atin ng katatagan para hindi po tayo maligaw, para hindi po tayo magpapapaniwala doon sa mga lahat po ng ating po naririnig. Kasi po napakadali lamang pumalin lang eh. Okay? Pagka meron ka, uy, parang maganda sinasabi nito ah. Okay? And then, hindi mo na-check, hindi ka nagbabasa ng Bible, and then, hindi mo na namamalayan, ikaw ay napapaanod na sa maling katuruan. Kinakailangan din po natin ng isang unshakable faith sa mga sarcasm, di po ba? Sa mga pangungutya ng mga nakakasalamuha po natin na hindi pa po nakakakilala sa ating po Panginoon. Kinakailangan po natin ng unshakable hope sa mga chismis. Di po ba? Tama po ba? Okay. Kaya dito walang po chismosa, ha? Okay. Sabihin mo sa katabi mo, nagbago na ako. Okay? Okay? And then false accusation. Minsan, akusahan ka ng mga bagay na hindi mo naman ginagawa. Okay? Maling mga hinala. Tama po? Kaya po napakahalaga, unshakable faith, tandaan po natin palagi that unshakable faith erases fear of lack and insufficiency. Pagka ikaw ay merong pag-asa, pagka ikaw ay merong inaasahan mo ang mga salita ng Diyos na maging totoo sa iyong buhay, hindi ka na maghihirap. Parang hindi ka naniniwala, okay? Hindi ka na magugutom. Yun na lang, sige. Okay? Wala nagugutom dito sa ABCF. Di ba? Lahat nga di ba ba? Wala pa nagugutom dito. Pagkatapos kang kumain, may tapaw pa. Tama po? Okay. So, erases fear of lack and insufficiency. Hindi ka na matatakot na ikaw ay kukulangin. Hindi ka na matatakot na ikaw ay palaging kakapusin. Kaya po dito sabi sa Matthew 6:23, that is why I tell you not to worry about everyday life. Huwag kang mag-worry araw-araw. Okay? Lahat ng worry mo, ibigay mo kay Lord. Whether you have enough food and drink or enough clothes to wear, isn't life more than food and your body more than clothing. So, do not worry about food. Okay? Sabi mo nga sa katabi mo, do not worry about food. Okay? About clothing and daily necessities in life, yung pang araw-araw na kakailanganin mo. Do not worry about your lifespan. Huwag mo rin intindihin. Huwag ka rin mag-worry kung, ako, tumatanda na ako, ilang taon na lang kaya ang buhay ko. Okay? Praise God, mahaba pa ang buhay mo. Okay? And then, ang ating pong lifespan, it's not how long you live, but it's how you live. Sa Tagalog, ano po? Hindi kung gaano kahaba ang buhay mo, kung paano ka namuhay sa mundong ito. Haba nga ng buhay mo, wala namang silbi. Baliwala. Di ba? Pabigat ka lang. Tama po? Napakaganda na ikaw ay namuhay ng may kaayusan. Na yung ikaw yung blessing, na hindi ikaw yung burden. Di ba? Pagka nagkaedad ka na, ikaw ay medyo hindi ka na nag-work. Di ba? Sis naging marunong ka sa buhay. At may ipon ka, may mga investment ka, di ba? Hindi ikaw pagtutulakan ng mga anak mo. Di ba? Si mami, tagal na dito, kunin nyo na. Mahal-mahal ng gamot. Di ba? Okay pa ba yun? No, I'm just bringing you into the future. Tama ba? Ikaw yung mami, ikaw yung daddy na kung saan pag-aagawan. Naku, tagal na ninyo, ang tagal na si mami sa inyo, sa amin naman. Okay ba yun? It's reality of life. Okay? Kaya kinakailangan po, we should be open-minded. Maging bukas po ang ating pong isipan. Sabi po ng Panginoon, look at the birds, they don't plant or harvest or store barns or store food in the barns, for your heavenly Father feeds them, and aren't you far more valuable to Him than they are? So, ibig sabihin, mag-obserba ka. Obserbahan mo yung mga ibon. Okay? Minsan, mag-obserba tayo sa ibon. Magulat ka, di ba? Hindi pa sila nagugutom.
Di ba? Marunong. Gumagawa ng mga nest nila kahit saan. Pwede silang mag-nest. Bakit? Dahil they are fed and housed by God. Sila ay pinakakain at binibigyan ng Panginoon ng tahanan. And then you are better than birds. Mas maigi ka kaysa sa ibon. Sabi mo sa kasabi mo, mas maigi ka kaysa sa ibon. Okay? Amen? Hindi ka ng tweet-tweet ng tweet-tweet, di ba? Marunong kang umawit, marunong kang magpuri, marunong kang mag-alay sa ating po Panginoon. Tama? So napakahalaga na palagi po natin, wag po nating masyadong ismulin ang ating pong sarili. And then do not be constantly thinking and talking about food, drink, and clothing. Huwag yung palagi usapan yung pagkain. Kakakain mo lang ng tanghali, ano kayang kakainin natin mamayang hapunan? Hindi po ba? O drinks. Hindi po ba? Ay naku, tamang katerno nito ay healthy drinks. Coke. Okay? Huwag yung puro food, drinks, and clothing. Di po ba? You are different from unbelievers. Okay? Yung mga hindi po mananampalataya, ito lamang po palaging laman ng kanila pong pinag-uusapan. Pagkain, inumin, at damit. Okay? Praise God. Pero hindi ko naman sinasabi sa inyo, huwag na kayong maging maayos sa damit, ha? Okay? Dahil dapat as a Christian, we must be presentable in the sight of God. Hindi ko naman din sinasabi na kainin na lang ninyo kung ano yung kakainin ninyo na available dyan. Dapat po, palagi po nating alagaan ang ating pong katawan because our body is the temple of the Holy Spirit. Kaya lang, ibig po sabihin, hindi yung palaging yun ang inyong usapan. Dapat palagi po natin pinag-uusapan si Lord. Okay? Kaya pag meron tayong ibang pinag-uusapan na ibang topic, ibahin na po natin. Pagka idarin po natin sa usapan kay Lord. And then unshakable hope will greatly bless your life. Pagka meron ka pag-asa, di ba? Para bang ang buhay mo ay hindi ka masyadong nadidepress. Hindi ka masyadong nai-stress. Okay? Alam mo that everything will be all right dahil may pag-asa eh. Alam mo na, ang lahat ng mga pinagdadaanan mo, dadaanan mo lang yan eh. At yan ang magiging dahilan para ikaw mas lalo pang maging malakas sa ating pong Panginoon. Okay? Kaya alam niyo po si Anna, there's a story in the Luke 2:36. Sabi nila, si Anna, a prophet, was also there in the temple. She was the daughter of Phanuel from the tribe of Asher. And she was very old. Her husband died when they had been married only 7 years. Okay? So, dito po makikita po natin, Anna loved God very much with all her being. Okay? Maihalin turot po natin siya sa mga babae na ginamit ng Panginoon noon. Ano po? Si Miriam, si Esther, si Ruth, si Hannah, si Deborah. Tanda po natin palagi, God will not only use men, but will also use women in this generation to expand His kingdom. Amen? Kaya pag may babae kang katabi, sabi mo sa kanya, gagamitin ka ni Lord mightily. Okay? Hallelujah. Hindi lamang po lalaking ginagamit po niya, kaya po I believe na lahat po tayo gagamitin po ng Panginoon, hindi lamang, praise God, lumipat, okay? Okay, ayun, praise God. And God will always bless men and women who put their hope in Him. Palagi po i-bless ng Panginoon ng mga lalaki at babae na talagang inilalagay ang kanyang pag-asa sa kanya lamang. And then she lived as a widow to the age of 84. Di po ba? Ito yung babae talaga na talagang marunong talagang magtiis. Okay? Kasi 7 years pa lang silang kasal, namatay na yung kanyang asawa. At nalaman niya yung kanya pong conviction na na dapat i-dedicate na lamang po niya yung kanya pong buong buhay sa ating pong Panginoon. Amen? Hallelujah. Pero yung mga ano dyan, hindi kayo yan ha. Okay, si Anna yun. Okay? She never left the temple but stayed there day and night worshiping God with fasting and prayer. So ano po makikita po natin dito? Si Anna is a regular church attender. Hindi po ba? Nag-attend na ng AM service, umattend pa ng PM service. Okay, si Mark Lloyd. Talagang very, very useful. Sino pa po dito yung nag-attend? Siyempre si Dave. Okay, si Stella. Okay? Almost all of us, di po ba? And then, hindi lamang po sila basta uma-attend, she was also a
worshiper. Hindi lamang po siya kanta-kanta, taas-taas ng kamay, worshiper. Pagka sinabi pong worshiper, hindi lamang po bibig ang involved, bibig din po pati po yung inyong pong puso, pati ang inyong emotion, pati ang inyong isipan, ang inyong kalahat-lahatan involved in worshiping. And then she knows the importance of prayer and fasting. Okay. Di po ba? Kasi po napakahalaga po that we should pray and fast. Bakit? Kasi po sometimes, pagka hindi po nasasagot ang ating pong panalangin, nagdagan po natin ng pag-aayuno, ng pagpa-fasting. Okay? Kung meron kang matagal na pinagpipray kay Lord, di po ba? Nagdagan mo ng fasting. Huwag yung puro feasting. Okay? Puro kainan. Tama? And then, so tanong po, why we need to regularly attend the church? Why we need to regularly worship? Why we need to regularly fast and pray? Bakit? Kasi po, sin will be rampant everywhere. Ang kasalanan ay kakalat. Ibig sabihin, ang kasalanan ay masyadong magiging parang normal na lang sa buhay po ng mundong ito, and the love of many will grow cold. Kaya tayo po, napakahalaga na ang pag-ibig po natin ay patuloy na maging mainit sa Panginoon. Kaya po napakahalaga that we should regularly attend the church. We should regularly worship God. We should regularly, kahit na nasa bahay kayo, you can worship God. Kahit nasa bahay kayo, you can fast and pray. Okay? Para hindi po manlamig ang ating pong pag-ibig sa Diyos. At these 4 things can cause love for God to grow cold. Ano po yung 4 na dahilan na maaari pong maging dahilan ng panlalamig ng ating pong pag-ibig sa Diyos? Unang-una sa lahat, self-seeking and worldliness. Yung wala kang tiniisip, kundi anong mapapala ko dyan? And then worldliness, di ba? Kahit anong ginagawa ng mundo, ginagaya mo na lang. Nauso TikTok, nag-TikTok ka din. Okay? Praise God. And then, ano pa po? And then division. Okay? Many will just cool off. Iba po, ayoko na mag-church. Pagod na ako. Wala naman nagpipreach, kundi si pastor. Wala tayong magagawa, hindi sila makalagpad, di ba? Okay? Tama po, kaya... and then desiring to have any part or anything in the church. Alam niyo po, para po hindi man lamig ang inyo pong pag-ibig sa Panginoon, kinakailangan you should be serving. Kasi po yun po yung connection po natin. Yun po yung nagiging attached po tayo sa church, and then nagiging attached po tayo sa ating po Panginoon pagka tayo po yung nagsisilbi sa Lord. Amen? Hallelujah. And then, persecution. Dumarating po yun. Lahat po ng mga Christian, ipe-persecute one day. Maaring sa pamilya. I'm so blessed, hindi po ako na-persecute sa family. Mga kaibigan mo, di ba? Unti-unti nawawala na sila. Tama? Persecution. Okay, and then, minsan nga, yung kapwa-believer mo pa eh. Okay, kaya dapat tayo palagi matatag. And then number 4 po, ignorance and weak faith. Yung kamangmangan sa salita ng Diyos. Kaya I keep on insisting that you have your devotion. Kahit na yung devotion po natin, puro pangalan. Okay? So ngayon hindi po natin naintindihan, bakit ba sinulat pa to? Puro pangalan. Meron pang 2 Chronicles to. Hindi po ba? So, just daanan lang po natin. Okay, sundin lamang po natin ang sinasabi ng Lord na basahin po natin ang Kanya pong salita, and then later on, maunawaan din po natin kung bakit pinadaan tayo ng Panginoon sa mga napakaraming mga pangalan na yun. Okay? Okay, basahin lang po natin. Sige, basa. Sabi ni Pastor. And then, being around with people that lives carelessly. Yung palagi po tayo na kasama po natin, yung mga tao na hindi naman po mananampalataya. Di po ba? So ano maibibigay sa iyo? Anong maririnig mo sa mga taong hindi mananampalataya? Siyempre po, mga salita nung walang pananampalataya. Mga salitang mga masasakit. Okay po? Kaya po sabi po sa Bible, di ba? Do not be equally yoked with unbelievers. Ibig po sabihin,
Hindi naman po ibig sabihin na tayo, ay, unbeliever ka. Lumayo-layo ka sa akin. Okay? Hindi naman po gano'n. Ano po? Ibig sabihin, huwag yung talagang maging body-body mo na siya, yung talagang lahat na lang ay ikaw, instead na siya ang ma-influensyahan mo, ikaw pa yung nai-influensyahan niya. Okay? Okay, praise God. Yan po napakahalaga mga kapatid that we should be very careful sa mundong ito. Ano po? Sin will be rampant. At yung pananampalataya po natin, ang pag-ibig po natin sa Diyos ay maaari pong manlamig. Pero ang nakakatuwa po, sabi dito, but the one who endures to the end will be saved. Okay? Sabi mo sa katabi mo, tayo yun. Okay? Sige nga, tumayo ka nga. Sabi mo sa 5 katao, tayo yun. Okay, amen. Hallelujah. Praise God. Okay, praise God. Kaya enjoy mo lang. Enjoy mo lang ang ministry. Okay? Enjoy. Parang po yung marriage Alam niyo po, ang marriage should be enjoy and should be endure. Okay? Palagi pong meron yan Okay. Yeah, kasama po yun. Kasama po yun, yung seasons of life, okay? Then what is the result of your enduring? Ano ba yung magiging dahilan? Ano ba yung magiging resulta pagka ikaw talaga ay nagtiis? Sabi dito, protection. Protection ng kanang Panginoon. Sabi sa Revelation chapter 3, verse 10, God will protect you in times of testing. There will be times of testing. Lahat po tayo padadaanin sa apoy. Pero ang nakakatawa po nun, God will protect you. And then ano pa po? And then spiritual fruit. Ano po ba yung spiritual fruit? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, long-suffering, gentleness, self-control. Di po ba? So yun po yung, kaya po tayo pinadadaan doon para po lumabas yung ating pong mga spiritual fruit. When your faith is tested, your endurance has a chance to grow. Okay? Kaya sinusubok po yung ating pong faith. And then, ano po magiging result? You will become an encouragement for others. Kaya yung mga na-experience mo ngayon, dati napagdaanan ko yan, pero nalagpasan ko. Bakit? Kasi nag-pray ako kay Lord. Kasi may pinanghawakan akong verse. Ang pinanghawakan kong verse nung walang-wala akong pera. Gusto ko na mangutang sana. Pero naalala ko yung sinasabi ni Pastor na verse, my God will supply all my needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Kaya yun lang yung aking mineditate. Okay? Kaya hindi na ako kinapos at ako'y nakaiwas sa utang. Okay? Amen? Okay. And then unshakable hope empowers us to draw near to God. Draw near unto God and He will draw near unto you. Kaya ang atin pong trabaho palagi, mga kapatid, it's our duty to draw near unto God. Dahil si Jesus, pumunta na po siya dito. Lumapit na po siya sa atin. So it is now our time to draw near unto God through Jesus Christ. Okay? For the law never made anything perfect, but we have confidence in a better hope through which we draw near unto God. Kaya yung ating po pag-asa ay mas maigi kaysa doon po sa mga Old Testament. Okay? Because we can draw near unto God without any limit at all. Noon po limitado ang paglapit po ng mga Israelita sa Panginoon. Meron po silang mga pare. Hindi na po sila po pwedeng makapasok pa doon sa inner sanctuary ng ating po Panginoon, ng saan naroroon ng Diyos. Pero tayo, we can come boldly into the throne of grace of God. Hallelujah, in times of need. And then unshakable hope purifies us from world's corruption. Okay? Ano po yung corruption? Corruption of sin and lust and selfishness. Alam niyo po, ang bansa po natin mayaman? Alam niyo po ba yun? The country Philippines is very rich. Mayaman po tayo sa natural resources. Mayaman po tayo sa mga minerals. Mayaman po tayo sa mga... Pero ang nangyayari po is about corruption. Okay? Wala po akong gustong tirahin dito. It's the corruption of sin, the corruption yung kasalanan, okay? Wala po tayong tinuturo. Wala po akong favorite na
na iboboto ninyo. Okay? Hindi po ako pula, hindi po ako dilaw. Okay? At pink na ba ngayon? Ayun, okay. Pink na pala. Okay, so wala po akong inadang. Actually po, kahit na po sinong iupo natin, kahit sabay-sabay silang maupo, wala pong magagawa, wala pong maaari pong mangyari sa ating pong bansa hanggat hindi na iuupo sa puso ng bawat Pilipino si Kristo. Kaya patuloy po nating ipanalangin na ang talagang maiupo ay ang ating pong Panginoong Kristo sa puso ng bawat mamamayang Pilipino. Amen? Kasabihin mo sa katabi mo, kaya ikaw gagamitin ka. Okay, amen. Hallelujah. Praise the Lord. And then, dear friends, we are already God's children. Sino po dito yung mga anak ng Diyos? Yung iba, hindi kayo anak ng Diyos? Sino po dito yung anak ng Diyos? Okay, amen. Dapat we should agree. Okay? Kasi kung hindi ka anak ng Diyos, kaninong anak ka? Di ba? But He has not yet shown us what we will be like when Christ appears. Okay? But we do know that we will be like Him, for we will see Him as He really is. Okay? So magbabago pala itsura mo. Okay? Kaya kung hindi mo gusto yung ilong mo, okay, magkakaroon ng pagbabago yan. Okay? Kung hindi mo gusto magbabago yan. Hindi mo gusto magbabago yan. Okay? Praise the Lord. Hindi mo ba? We will become more like Him. Tayo po ay magiging kamukha na ng ating po Panginoong Kristo. Okay? Wala na pong talagang yung... ano po ibig sabihin nun? Talagang magiging kamukha natin ng ating po Panginoon. Alam niyo po, siya po ay Diyos ng kaliwanagan. Ang kanya pong liwanag, it will... ano tawag doon sa ano? Para po tayo magiging reflector na kung saan ang kanya pong liwanag ay magre-reflect po sa atin at tayo pong lahat ay magiging liwanag. That's why you are called sons of light, sons and daughters of light. Okay? Kaya yung about itsura, ano ko lang po yun, joke ko lang po sa inyo yun. Pero alam ko, I'm very sure na lahat kayo magiging gwapo at magiging maganda pang lalo. Okay? Yun po yung sigurado. And all who love this eager expectation will keep themselves pure just as He is pure. Okay? So, ano po yung eager expectation? Ibig sabihin, yung talagang nagnanasa ka, talagang umaasa ka, marubdob na umaasa. Okay? Na ang buhay po natin, kung talagang we really want to see Jesus face to face, talagang sa kanya muling pagbabalik ay talagang tayo po ay sumalubong po sa kanya, tayo po ay maging kahawig po niya, we should keep ourselves pure. Sabihin, nagbabago ka. Alam ko mabait ka na, pero magpakabait ka pang lalo. Okay? Parang ayaw ninyo. Okay, sabihin mo kasi mo, magpapakabait pa akong lalo. Sige, tapikin mo yan na malakas. Pagka hindi gumigibo, yan, okay. Hindi po ba? Yan naman po yung goal po ng bawat po sa atin. Okay? Hindi po natin mapeperfecto ang ating pong pagiging mabait sa lugar na ito. Kanina nga, pinag-uusapan namin ang aming pong weaknesses sa sasakyan. Okay? Si Sister Estela, may sinasabi siyang weakness nila. And then ako rin, sinasabi ko rin na, kami tolerant ako eh. Okay, ko magpatawad, matagal ako magpatawad. Pero binago na ni Lord yun. Okay, kasi po, yun po yung nakikita natin brought up po sa atin, di po ba? Yung bang kaaway ng 10 taon, may nasabi lang. Di po ba, galit na galit pa rin? And then, damay na, pati pamilya, wala namang kinalaman yung mga... Tama po. Yun po yung binibreak po natin. And then, ano pa po, yung indifference. Minsan yung parang lack of concern. Okay? I'm still praying for it. Nagpo-progreso naman ako. Okay? Kaya pasensya na kayo kung minsan ay Tuesday and then linggo ko lang ako magre-reply sa inyo. Okay? Okay? Isa po nalalagpasan sa sobrang dami ng mga messages. And then unshakable hope assures us of our salvation. Okay? Mga kapatid, napakahalaga po ng ating pong future maging maayos. Na maging ma-promote kayo, magkaroon kayo ng breakthrough, pero wag po nating ihuhuli sa list ng mahalaga sa ating pong buhay ang ating pong kaligtasan. Kasi po, hindi po ito binayaran ng ginto, ng pilak. Ito po'y binayaran ng banal na dugo ng ating Panginoong Hesukristo.
And then last verse na po, I think it's not yet. And then we were given this hope when we were saved. If we already have something, we don't need to hope for it. Kaya yung ating po pag-asa, hindi po na nakikita. Okay? Inaasahan po natin yung buhay na walang hanggan. Kaya kayo po, ang ibig ko sabihin ng buhay na walang hanggan, meron na po tayo ngayon yan. Meron po tayo. Hindi yung pagka namatay ka pa lamang at saka ka pala magkakaroon ng buhay na walang hanggan. We will be passing into a transition. Tatransit lang po tayo. Parang ano yan, parang bumiyahe ka ng ano. Halimbawa, nag-transit ka, pumunta ka ng, halimbawa, nag-travel ka ng US. Sino yung gusto mag-travel dito ng US one day? Okay? Magta-transit ka lang muna ng Singapore. Okay? Pero hindi yun yung destination mo. Di ba? Magta-transit ka lang doon and then sasakay ka ng another airplane, pupunta ka na ng US. So, ganun din po yung ating pong buhay. We will just be passing into a transition. And then, but if we look forward to something we don't yet have, we must wait patiently and continually. Hintay tayo. Let's wait patiently. Let's serve God. Let's patuloy po tayo magpakabait. Patuloy po tayong sumunod sa pinag-utos ng Panginoon. Let's continue to devote ourselves in prayer, in regular attending church meetings. Let's continue to serve God. Okay? Enjoy mo lang. Sino pa dito yung nag-i-enjoy sa pag-church? Enjoy mo lang. Sarap pong mag-church. Lalo-lalo na pastor niyo, palagi nakangiti. Okay? Amen? Enjoy mo lang. Okay, so we must wait patiently and confidently. At hindi naman po tayo mag-isa. Meron naman po tayong katulad sabi ito, and the Holy Spirit helps us in our weakness. For example, we don't know what God wants us to pray for. But the Holy Spirit prays for us with groanings that cannot be expressed in words. Okay? Kaya, sometimes, hindi ko naman po alam natin. Ipapanalangin ko sa inyo eh. But habang nagsha-shower ako, habang prepare ako, habang nandito ako, nag-worship, I pray in the Holy Spirit. And I believe, pagka ang Holy Spirit na po nag-pray, sigurado pong merong pong kasagutan. And then, unshakable hope anchors your soul in God's presence. So this hope is a strong and trustworthy anchor for our souls. It leads us through the curtain into God's inner sanctuary. Kaya mga kapatid, let's continue. Let's continue to hope. Wag po tayong mawawalan ng pag-asa. Ano man ang mga pinagdaraanan po ninyo, whether you are lacking in finances, may problema kayo sa relationships, may problema ka sa yung health, just continue to put your hope in God. And then, never fear about your life. Okay? Alam ng Diyos, kilala ka ni Lord bago ka pa lamang isilang sa mundong ito. From womb to tomb, ikaw ay iingatan ng Panginoon. Amen? Kaya po sa gabing ito, let's all stand up. Tayo pong lahat ay tumayo. Let's continue to hope in God. Let's continue to put our hope in the presence of God. Let's continue to put our unshakable hope in the promises of God. Hallelujah. 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 You are not a God created by human hands. You are not a God dependent on any mortal man. You are not a God in need of anything we can give by your plan. That's just the way it is. God alone. From before time began, you are on your throne. You are God alone. And right now, in the good
times and back. You are on your throne. You are God alone. Hallelujah. Father God, once again, we just want to thank you for giving us an unshakable hope, anchoring it, Lord God, into all your wonderful and faithful promises. Maraming salamat, Panginoon. In good times and in bad times, Panginoon, hindi po mawawala ang aming pong pag-asa sa iyong salita. At kami lubos-lubos na magtitiwala, Panginoon. Hallelujah. In every seasons of our life, we will continue, Lord God, to put our hope, our trust, and our faith in you and in your word alone. Maraming salamat, Panginoon, dahil sa mga sandaling ito, Panginoon, alam ko na sinagot mo na ang panalangin ng iyong mga anak ko, Lord. Pray, Lord God, hallelujah, for healing doon po sa mga may sakit. Pray, Lord God, hallelujah, for deliverance, kalayaan sa anumang gawa ng kaaway sa buhay ng iyong mga anak ko, Lord. Kalayaan sa bisyo, kalayaan sa hindi pagpapatawad, kalayaan sa pagkamuhi, kalayaan, Panginoon, hallelujah, sa pagtatampo, kalayaan sa hinanakit, kalayaan, Panginoon, hallelujah, sa anumang sumpa ng kahirapan, sumpa, Panginoon, hallelujah, at gawa ng kaaway sa buhay ng iyong mga anak, Lord God. Father God, we pray, Lord God, for breakthrough, Lord God, for promotion. We pray, Lord, hallelujah, increase, O God, increase, hindi lamang po ng finances, increase, Lord God, of faith, increase, Lord God, of hope, increase of your grace, hallelujah, hallelujah, increase of your anointing, increase, Lord God, of confidence. Hallelujah. Father God, I even pray, Lord God, doon po sa mga nanonood online. Patagpuin mo rin, Panginoon, na lahat-lahat ng kanila po mga pangangailangan because only you alone ang maaring makaabot po sa kanila. Continue, Lord God, to strengthen each and every one of us so that in times of testings and trials, ay matagpuan mo, Panginoon, na kami nakatayo dahil sa iyong biyaya lamang.